ngayong araw pala napagdesisyonan ko na ikabit yung binili ko nun sa TikTok. Yung wallpaper brick, isang linggo na nga mahigit mo lang nang nabili ko yun, pero ngayon ko pa lang siya naisipang gawin. Bago ko nga siyang simulan pa sa pagdidikit mga mare, nililinisan ko muna tong pader, tatanggalin ko yung mga alikabok at saka yung mga dumikit na dumi dito para talagang lapat na lapat mamaya yung mga wallpaper na ikakabit natin. Kaya taming walis nga lang ako dyan mga mare, maya nga makikita nyo yung treasure na naipon ko dito sa kwarto ko. Huwag nyo na nga lang pansinin mga mare kung bakit nakatungtong ako sa lamesa dahil obvious naman na kinulang ako sa height. At isa nga rin niya sa mga rason mga mare kung bakit hinintay ko yung Diyosawa kong makauwi bago ko ikabit ito. Matapos ko nga mawalisan mga mare yung itaas, ito namang ilalim ang isusunod ko. Dito ko nga napagtanto mga mare na marami na pala akong naipong kayamanan dito sa ilalim ng aking linoleum. Aminado naman ako mga mare na hindi ko araw-araw nawawalis tong ilalim ng linoleum. Dahil nga mga mare tuwing kumikilos ako'y palagi na lang mabilisan. At dahil nga excited akong magdikit mga mare, sinimulan ko na nga kaagad. Medyo kinakapa ako pa nga dyan mga mare kung paano ko nga ba siya sisimulan. Pero hindi nga ito ang unang pagkakataon na nagdikit ako ng wallpaper dito sa pader namin. Kaya masasabi ko nga mga mare na mas madali nga itong ikabit kesa dun sa nakarolyo na wallpaper. Pero mas madali nga pagkakabit mga mare kung may kasama kang gagawa nito. Ewan ko ba mga mare pero hindi ko talaga kayang magkabit ng wallpaper ng mag-isa. Never kasi akong nakagawa ng diretsong trabaho mga mare. Dahil palagi na nga lang tabi nyo, hindi pantay yung pagkakagawa ko, kaya wala akong kumpiyasang gawin ito ng mag-isa. Ipinantay na nga lang namin sa pinto yung pagdidikit namin ng wallpaper. Hindi nga talaga biro ang magkabit ng wallpaper mga mare dahil unang linya pa nga lang ang natatapos namin, nakakapagod na. Bukod kasi sa kailangan pantay yung pagkakagawa mo mga mare para maganda siyang tingnan, ikalaban mo rin ang init ng panahon dito. Sa lahat kasi ng kwarto dito sa bahay ng nanay ko, yung kwarto ko talaga yung may pinakamainit na pwesto. Mabalik na nga tayo sa video mga mare, hindi nga lang obvious pero nagtatalo na kami ng Diyosawa ko dyan. Masaya nga mga mare pag may kasama kang gumagawa pero nakakainis din pag hindi kayo magkasundo sa ginagawa nyo. Hindi nga kami pareho ng pamamaraan sa pagtatrabaho. Ako kasi bara-bara lang basta mabilisan. Si Diyosawa ko okay lang daw na matagalan basta pulido ang gawa. Hindi nga maiiwasan ng mga itong pagkakataon mga mare lalo na kung hindi kayo parehas mag-isip. Para sa akin nga mga mare, normal na yung mga ganyang bangayan. At mas okay nga mga mare na kung minsan nagtatalo kayo dahil kapag nga galit kayo, lumalabas daw ang tunay na ugali ng tao. Kaya malalaman natin kung ano nga bang ugali ng mga asawa natin kapag galit sila. Ang importante lang naman doon mga mare na kahit kaano pa kalalim mong kababaw ang pinag-awayan nyo, bandang huli magkakasundurin kayo. At never nyo maiisip na maghiwalay dahil nga nagkagalit lang kayo. Palagi nga lang natin tandaan mga mare na wag tayong magdedesisyon ng base lamang sa ating emosyon. Dahil kadalasan nga mga mare maling pa siya ang ating nabubuo kapag tayo ay galit. Anyway mga mare, balik na nga tayo dito sa video. Iniwan ko na nga yung pagtapos dito sa asawa ko dahil nga may gagawin ako at malapit na nga ang pananghalian. Wala naman bakas ng pagtutol dyan sa mukha ng asawa ko dahil mas gugustuhin niya pa nga yung magtrabaho siya ng mag-isa kaysa kasama niya ako. Dahil mas napapadali nga daw yung trabaho niya kapag wala ako at nagagawa niya nga yung gusto niya. Kaya ang ganap ko na nga lang dito sa video na to ay tamang pagsusupervise na nga lang sa kanya. Feeling this or yarn. Itinuturo ko na nga lang sa kanya dyan kung ano yung mga gusto ko at sinusunod naman niya yung mga ideas ko. Maski hindi niya nga lang sinusunod yung way ng gusto kong paggawa. Pero malaki naman ang tiwala ko sa kakayahan ng asawa ko kaya sige, push mo yan. At habang nga busy siya sa kanyang ginagawa, busy din yung anak niyang bunso sa paggulo sa kanya. Kaya tinawag ko nga ang bunso ko dyan para makipaglaro na lang siya sa kuya niya at matapos ng maaga yung papa niya. At habang busy nga sa pagdidikit ang aking Diyosawa at ito nga nakapagluto na ako ng aming uulamin. Chicken machado nga na naman ang aming ulam dahil ito ang nirequest ng nanay kong iluto ko ngayon. Ilang sandali nga mga mare, natapos ko na rin ang pagluluto ko at nang balikan ko nga ang Diyosawa ko'y malapit na nga rin siyang matapos. Kaya nga binigyan ko na rin ang gagawin ng aking panganay dyan. Binigyan ko siya ng sako para ilagay niya dun yung mga pinagbalatan ng wallpaper bricks para mamaya walis-walis na nga lang. Pagpasensyahan nyo na nga lang itsura ng panganay ko dyan mga mare dahil ganyan talaga yan kapag nakaharap sa camera. Mahilig siya mag-make face. At ilang sandali nga lang mga mare, ito na ang ating final look.